Alam nyo ba na may trilyon-trilyong planeta sa kalawakan? Pero kahit gamitin natin ang top tier at pinakamalulupit nating telescope ngayon, wala tayong makitang patunay ng buhay sa labas ng Earth. Paano kung sabihin ko sa inyo mga kapantas na ang Earth ay nasa pinakamababang level ng evolution pa lang at marami pa tayong kakaining bigas pagdating sa cosmic scale? Ayon sa siyensya, ay posible ang ganitong mga megastructure sa kalawakan, mga megascope, Dyson spheres, at marami pang iba. Kung totoong may mga alien sa malayo na may advanced technology, bakit hindi nila tayo mahanap? O baka naman sobrang baba ng ating sibilisasyon kaya hindi tayo madetect ng ibang mga nilalang sa kalawakan? O kaya naman mali ang ating tinitignan? Iba't ibang level ng planet civilization, yan ang ating aalamin. Ngayong araw, bibilisan natin ang evolution ng Earth para makita natin kung paano tayo mag-a-upgrade mula sa isang basic planet patungo sa pagiging isang god-tier intergalactic empire. Pero para marating natin ang Type 3 civilization, kailangan muna nating maging Type 1. Sa ngayon kasi, nasa 0.73 pa lang tayo. Tama, kapantas, 0.73. Hindi man lang tayo umabot sa level 1. Ayon ito sa mga recent machine learning calculation ng mga siyentipiko. Para lang tayong mga background noise sa kalawakan ayon sa Kardashev scale. Kung nagtataka ka kung ano ba itong Kardashev scale, huwag kang mag-alala, ipapaliwanag natin yan. Di tayo gagaya sa mga unexplained wealth ng mga politiko. Ang nakaimbento ng scale na ito ay si Nikolai Kardashev. Isa siyang astrophysicist at scientist noong 1960s na bahagi ng grupong naghahanap ng mga signal mula sa mga alien o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Noong 1964, sumulat siya ng essay tungkol sa pagpapadala ng impormasyon ng mga advanced civilization. Sabi niya, para marinig ang signal ng isang sibilisasyon sa gitna ng ingay at radiation sa space, kailangan nito ng napakatinding enerhiya. Hindi raw sapat ang simpleng radio transmitter lang. Kaya hinati niya ang antas ng mga sibilisasyon sa 3 level batay sa kabuuan ng energy na kaya nating gamitin at kontrolin. Una, Type 1 civilization. Ito ang pinakaunang goal natin. Sabi ni Kardashev, ang Type 1 civilization ay isang sibilisasyon na kayang kontrolin at gamitin ang lahat ng enerhiya na galing sa sariling planeta. Ibig sabihin nito, ang pagsalo ng lahat ng enerhiya at paggamit nito, kasama ang solar energy, lakas ng hangin, init mula sa ilalim ng lupa o geothermal, mga fossil fuels, lakas ng mga alon sa dagat at higit sa lahat, nuclear energy. Kapag ang lahat ng ito na meron tayo sa Earth ay nagagamit natin ng sabay-sabay, doon na natin masasabi na tayo ay Type 1 civilization. At dahil na rin sa taas ng singil ng Meralco, baka mas mabilis nating ma-reach ang Type 1 civilization. Ang laman ng kahon ay... Pero kapantas, mataas man ang bill natin, hindi yan basihan para maging Type 1 civilization. Ang ganitong uri ay kayang kontrolin ang panahon. Kung may darating na bagyo, kaya na nating tunawin o ilihis. Kaya na rin nating malaman kung kailan o gaano kalakas ang mga bulkang sasabog. At pigilan ang mga lindol bago pa nito wasakin ang mga lungsod. Napakalayo pa ng teknolohiya natin sa ngayon para magawa ito. Sa ngayon nga konting ulan lang, stranded na tayo sa baha. Oh no! Flood control issue pa nga lang, hindi na tayo makausad sa malaking investigasyon dahil konti lang ang gusto ng transparency sa initial na findings. Type 1 civilization pa kaya? Sinasabi ng mga bagong pag-aaral na baka mangailangan pa tayo ng 300 taon o higit pa para tuluyang maging certified na isang Type 1 civilization. Kaya tiisin muna natin ang masasamang panahon at traffic ngayon. Okay.
Bago natin pag-usapan ang Type 2 Civilization, ay dumako muna tayo sa ating Question of the Day. Ang Earth ay posibleng may blank sa layong parte ng kalawakan. A. Isang katulad. B. Daan-daang katulad. C. Libu-libong katulad. O D. Bilyon-bilyong katulad. Ang tamang sagot ay D. Ang Earth ay posibleng may bilyong-bilyong katulad sa layong parte ng kalawakan. Kaya naman, kung bilyon-bilyon ng Earth-like planet, ay hindi natin maiiwasang mapaisip kung may buhay ba sa ibang lugar. Ngayon, tuloy tayo sa next level, ang Type 2 Civilization. Pinaniniwalaang posibleng mayroong Type 2 Civilization sa kalawakan. Kaya nitong gamitin ang lahat ng lakas at enerhiya ng kanilang sariling bituin gaya ng ating araw. Kahit pagsamasamahin pa natin ang lahat ng enerhiya mula sa mga planta, mga nuclear reactor, solar at wind energy sa buong mundo ngayon, ay wala pa yan sa isang segundong buga ng lakas ng araw. Kung iipunin mo ang kabuuang enerhiya na nilalabas ng araw sa loob ng isang segundo lang, ay katumbas yan ng halos 2,000 taon na enerhiya na nakonsumo na natin sa buong kasaysayan. Ibig sabihin, ang isang segundo ng enerhiya ng araw ay buong enerhiya na ng ating kasaysayan. Ganon kalakas ang energy na galing sa araw. Para makuha at masalo ito, kailangan nating magtayo ng mga dambuhalang estruktura sa araw gaya ng isang Dyson Sphere o Dyson Swarm. Mga bilyon-bilyong naglalakihang mga satellites na nakapaligid sa araw para saluhin ang bawat sinag at liwanag nito. Ang mga bagay na ito ay parang kwentong sci-fi lang noon, pero unti-unti nang pinag-aaralan ng mga physicists ngayon. Siyempre, hindi ito mangyayari overnight. Aabutin ito ng ilang libong taon ng tuloy-tuloy na engineering. At sa puntong iyon, ang mga tao ay posible nang maging cyborg o mga genetically modified humans para makaligtas sa matinding radiation at lamig ng madilim na kalawakan. At bago natin talakayin ang panghuli, ay tara muna sa bago nating segment. Ang Mr. Pantas, totoo ba? Ang ating tanong ay galing kay Jacob Liam. Mr. Pantas, totoo po bang isang side ng buwan lang ang nakikita natin? Yes, totoo po. Ang buwan ay tidally lock sa gravity ng Earth, kaya hindi na siya nakakaikot sa kanyang axis. Mahina ang gravity ng buwan kumpara sa Earth, kaya naman nahihila ito ng Earth at hindi na nagagawang magkaroon ng sariling rotation. Ibig sabihin, kahit umiikot ang buwan sa kanyang orbit, ay isang side lang ang nakikita natin at kailanman ay hindi na talaga haharap ang kabilang side nito. I hope nalinawan na tayo. Kung gusto mong sumali sa next video sa ating Mr. Pantas Totoo Ba, i-comment mo ngayon sa ibaba ang iyong tanong at pipili ako ng ipapalabas natin sa next video. Mabalik tayo. Ang final goal ng Kardashev Scale ay ang Type 3 Civilization. Mukhang napaka-imposible nito pero maraming eksperto ang nagsasabing scientifically possible ito. Scientifically possible po, hindi sci-fi lang. Kapag tayo ay Type 3 Civilization na, ay makokontrol na natin ang enerhiya ng buong galaxy o ng ating Milky Way. Kasama lahat ng 100 bilyong bituin na narito, pati na rin ang dambuhalang supermassive black hole sa mismong gitna nito. Pero, computer na kasing laki ng buong solar system ang kailangan nating gamitin. Gaya nito na tinatawag na Matryoshka Brains, kung saan i-upload ang memory at karanasan ng lahat ng tao. Upang masakop ang buong galaxy, magpapadala tayo ng mga robot na kayang magparami at mag-repair ng kanyang sarili o tinatawag na von Neumann probes. Kakalat sila sa iba't ibang planeta sa buong kalawakan na parang isang virus hanggang sa tuluyan nating makontrol ang buong Milky Way. Pero balik tayo sa pinakaunang tanong natin mga kapantas. Paano kung gusto nating mapabilis at least ang Type 1 Civilization? Paano ba natin ito magagawa? Kailangan nating masalo ang lahat ng sikat ng araw sa Earth.
Kailangan ding maperpekto ang nuclear fusion, hukayin ang lahat ng natitirang fossil fuel na alam naman nating makakasira sa kalikasan. Pero fast forward, kapag naging Type 1 civilization na tayo ay unti-unti na rin nating makakayanan ang pagiging Type 2 at eventually magiging Type 3 civilization. Malamang na hindi na tayo puro human gaya ngayon. Magiging kombinasyon na tayo ng biological na tao at mga machine. Mga taong konektado sa iisang malawak na galactic internet. Kung ang problema natin ngayon ay pagbiyahe, sa Type 3 civilization ay hindi na tayo mahihirapan sa pagtawid-tawid pa sa mga overpass at matraffic. Ang biyahe natin papunta sa ibang galaxy ay magiging gaya nito. Nakaupo na lang tayo sa loob ng mga sasakyang ito at tanaw-tanaw na lang ng mga ibang planeta. Mangyayari ito after 300 to 500 years. Siyempre, hindi na natin yan maaabutan. Kaya sa ngayon mga kapantas, enjoyin muna natin ang present dahil maikli lang ang buhay. Enjoy natin na kasama natin ang ating pamilya dahil sa isang sandali lang ay hindi na natin mamamalayan. Patapos na pala ang ating timeline dito sa Earth. Bago tayo matapos ay shoutout muna tayo kay Adrian Esberto. Salamat sa laging panonood sa ating mga videos. Basta kapantas, sigurado, matalino. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.